Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin lahat na gulat. Ito ang di inasahan ni Soto at Boying. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Nako po, ito pong si Boying Rimulya. Ayan no. Sabi po dito sa balita, higit 200 appointees sa ombudsman pinasusumiti ng courtesy resignation. Ayan mga kababayan. Bakit mag-courtesy resignation? May anomalya bang ginagawa dyan sa ombudsman, di ba? Bakit mag-courtesy resignation? Wala naman kaming nababalita ang korupsyon sa ombudsman nung panahon ni Martires, di ba? Well anyway, ito po ang nakikita ko. Malamang ganito rin po ang iniisip ninyo, di ba? Papalitan or di ba, courtesy resignation, tapos kung yung mga matatanggal, papalitan ng mga tauhan nila, syempre, di ba? Para the more na you trust the people, no? The more new leaks, no? Wala pong mag-leak na information. Ayan, 'di ba? Kumaga, kontrolado po nila ang kanilang mga tauhan. Syempre, ikaw ba naman, ikaw ang diyan 'di ba? Kailangan kontrolado mo 'yan, no? Yung mga tumataliwas sa inyong mga paniniwala ay tanggalin niyo na. Mahihirapan kayo, 'di ba? Kaya 'yan, 200 appointees sa ombudsman na pinasusumiti ng hari sa ombudsman na si Boying Rimulya. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong nagtitrending ngayon, si Lacson. Nako po tumaas ang salin ni Lacson. Aba, grabe ang tinasa. Halos 150%. Diba? Anyway, ito. Senator Ping Lacson, lumobo ang salin mula 58.7 milyon noong 2022 naging 245 milyon noong 2025. Ayan mga kababayan, ngayong 2025. Sa inilabas na 2025 Statement of Asset Liabilities and Net Worth or SALN, iginiit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na lehitimo at malinaw ang pinagmulan ng kanyang pagyaman matapos tumaas ng 186 milyon ang kanyang net worth sa loob ng 3 taon. Ayon kay Lacson, ang pag-angat mula 58.7 milyon noong 2022 tungo sa 244.9 milyon ngayong 2025 ay bunga ng kanyang legitimate and successful real estate and trading business na pinasok matapos iwan ang Senado. Dagdag pa niya, patunay ang kanyang income tax record na maayos ang lahat ng kanyang transaksyon at pagbabayad ng buwis. Ayan mga kababayan, no? Wow. Grabe, no? Bakit ka pa nagsenador, di ba? Bakit ka pa nagsenador kung kumikita ka na pala ng ganyan, di ba? Mr. Chair, can you please explain to us? Well, anyway, sabi niya naman lahat ng transaksyon legitimate mga kababayan, no? Pero hindi hindi maiwasan ng taong bayan na magduda. Bakit ganito? Eto mga kababayan, atin-atin lang po ito pero
itong mga salin-salin na ito. Nako, ano lang ito eh. Parang for them to become for legality lang to mga kaubayan, no? Alam naman po natin that itong mga politikong ito, may mga ano pa ito eh, may mga ibang ano pa ito. Diba? Like for example, sa asawa niya, sa anak niya, or sa mga kabit niya, diba? Meron pa yan. Huwag po tayong maglokohan. Diba? Anyway, okay, yung, kung naipaliwanag naman ng tama ni Ping Lacson, wala tayong magagawa dyan, diba? Oh, congratulations, Mr. Chair. Ano kayang trading business ni Lacson, no? Para ano naman, di ba? Makita naman ng taong bayan. Alright? Ito pa mga kaubayan, Ping Lacson pa rin. Aba, di ba? Sabi niya nga dito, kung ako'y muling mahalal, anong mahalal? Bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee, dapat tayong maging handa sa anumang kakahinatnan ng aking aksyon at desisyon. Ayan. Nagbabala na si Senator Ping Lacson as kung sakaling siya muli ang magiging chairman, ay dapat maging handa ang taong bayan sa kanyang desisyon at aksyon. Ano kayang aksyon ito? Ano kayang desisyon na dapat paghandaan ng taong bayan? No? Ito ba ay ikakagalit ng taong bayan o ito ay ikatutuwa ng taong bayan? Pero base po sa nakaraang hearing, base po sa naging ang tawag dito, naganap, sige, naganap na lang. Base po sa naganap na nakaraang hearing, or base sa sayaw at kanta, di ba? Or the process, no, ng hearing na yon, nakita naman po natin kung ano po ang, di ba, ang side na gustong panigan ni Senator Ping Lacson. So meaning, mga kabayan, hindi naman sa pinangungunahan natin, pero parang ganun talagang lumalabas dito, no? Case dismiss. Ayan. Ganun lang yung kasimple, di ba? Action at desisyon. Okay? Ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Nako, ito pa lang si Chavit Singson. Nauna pang kasuhan kesa po sa mga magdanakaw sa gobyerno. Sabi po dito ni Chavit Singson, ngayon nauna pa akong sampahan ng kaso. Ayun, no? Tingnan nyo ang kabulukan ng gobyerno natin. Nauna pa akong ngayon na kasuhan kesa sa mga kawatan. Plunder daw dahil sa pagbenta ko ng overpriced na lupa ko. Anak ng nakakapo. Ayan ang sabi ni Chavit Singson. Ayan mga kabayan. Tama naman eh. No? Nauna pa siyang kasuhan. Mukhang mauuna ka pa yata makulong Pero hindi ito makukulong. Mapera to no? Pero kung ano lang to, kung simpleng vlogger lang ito si Chavit Singson, ako, mauuna pa po itong makulong kaysa po sa mga kawatan sa gobyerno. Kaso nga lang, he is also powerful, no? Mapera po. Money is power sa panahon ngayon. If you have lots of money, no? You will be powerful like Chavit Singson. So, walang problema yan kahit ilang kaso pa ang isampa nila sa iyo. Kasi ikaw naman ay hindi ordinaryo, no? Buti sana kung ikaw ay vlogger lang, talagang wala. Sa kangkungan pupulutin mga kaubayan. Ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto na nga. Pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaction. Ito na po. Ito ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan. Senator Rodante Marcoleta may malaki at nakakagulat na ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Umano'y tinatagong lihim ng Senate President Tito Soto at ni Ombudsman Boying Remulla, matapang at tila tahasang ibinunyag sa publiko. Uy, ano ni kaya Senator ito? Rodante Marcoleta. Nako po Gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video.
Tila nagimbal nga ang maraming Pilipino matapos na isiwalat ni Senator Rodante Marcoleta na nakausap na pala niya noon ang dating sekretary ng DOJ at ngayon ombudsman na si Boying Remulla na nangako umano na handa nitong tulungan ang mga testigo sa maanumalyang flood control projects basta't sabihin umano ng mga ito ang katotohanan. Ngunit nang ikanta na nga ng lahat ng mag-asawang Diskaya ang mga pangalan sa Senado ay tila biglang ayaw na raw silang isailalim sa Witness Protection Program sa kadahilan ng bigla umanong umurong itong si Secretary Remulla matapos na mabanggit ang ilang malalaking pangalan sa mundo ng politika kagaya na lamang ni dating House Speaker na si Martin Romualdez at ang dating Ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Kaya naman tanong tuloy ng marami sa ating mga kababayan, bakit kaya biglang nagbago ang ihip ng hangin at bigla na lamang umurong sa napag-usapan ang mga ito matapos na mabunyag sa publiko ang malaking pangalan na hindi raw dapat mabanggit. Kaya't narito nga ang full video kung saan ibinunyag nga ni Senator Rodante Marcoleta ang di umano'y halatadong galawan nitong si Tito Soto at Boying Remulla dahil sa umano'y bigla ang pagbaligtad nito sa kanilang kasunduan hingil sa pagbibigay ng Witness Protection Program para sa mga testigo patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kaya naman anong masasabi nyo dito mga kababayan? Para sa buo pang detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas. Kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasailalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo eh. Kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga Diskaya kung sakasakali? Wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magko-qualify sa witness protection. Yun pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. At hindi natin palalagpasin ang katarantaduhan ng gobyernong ito. Akala nila pagkatapos ng mga palusot nila at diversion na ginagawa nila ay lalagpas sila sa mga ganitong klaseng patutsada nila. Hindi kasi alam nyo mga kababayan, ang tindi ng laban natin ngayon eh. Ang laban natin ngayon, hindi lamang po laban sa mga pinklawan, sa mga komunistang animal na mga terorista, pati ho sa media. Ay talaga nga naman ang media, oo. Ang media noche, alam naman po natin yung mga yan, talagang karamihan sa kanila. Mga konti na lang ang natitirang matinu-tinu dyan. Pero karamihan po sa kanila ay bayaran. Alam po natin yan. Bakit ito natin masasabing bayaran? Kasi nga po, yung mismong gobyerno, merong mga stock sa kanila. Ibig sabihin may pagmamayari, may shares doon sa kanilang kumpanya. Alam mo, dapat isabatas yan, ipagbawal yan eh. Dahil kung atin pong sinasabi na fourth state ang media, di ba? Fourth state ang media, ang ibig sabihin po nun, di ba? Ang executive, legislative, at saka itong judiciary ay independent supposedly, pero nakikita naman natin sa Pilipinas na hindi totoo yan, di ba? In a very, very realistic, hindi nangyayari yung pagiging independent ng tatlo na yon. Tapos, supposedly, may fourth state, which is the media and the social media. Magkakasama na ho ngayon yan. Pero ngayon, kahit ho media, ay tila hinahawakan na rin po ng legislative. At ng mga politiko, gahaman sa pera. Alam naman natin, gago! Di ba po? Kitang-kita natin yan. Sila ho ay merong mga shares sa media. So definitely, imposible yung magkaroon ng tamang pananaw kung ganyan. Kaya nga patuloy natin sinasabi dito sa ating page na ito
sa mga banateros, kayo ang aming sandigan, kayo ang aming boss dahil kayo naman ang nagpapasahod sa amin eh. Sa bawat views na pinanonood ninyo, kayo ang nagpapasahod sa amin. Kaya ako, mga kababayan, ako particular ha, wala akong pakialam kung may tatamaan sa sasabihin ko. Wala akong pakialam. Ako po kasi yung tipo ng taong meron akong mga resources na hindi ko maaaring pangalanan, pero may mga alam po tayo bago po tayo nagsasalita dito. At alam nyo mga kababayan, minsan, masakit man ang katotohanan, talagang tatamaan ng marami sa atin dahil, alam mo, makikita ko talaga yung mga, alam mo, kakabalastugan ng iilan sa atin, lalo na yung mga politikong sarili lang naman ang pinopromote. Sa totoo lang. Huwag tayo, naaamoy ko yan eh. Oo, aso kasi ko eh. Oo, malakas ang pang-amoy ko. Lalo na sa mga mababantot na politiko. Yan ang katotohanan. Hindi ako nagbibiro. Naaamoy ko kagad yan kasi sanay na tayo sa ganyan eh, yung mga feeling hero na politiko, yung para lang sa sarili nila. At ay naku po, malakas po ang pangamoy natin dyan. At wala tayong pakialam kahit tamaan po sila. Bakit to? Kayo naman po mga viewers ang sumusuporta sa amin. Diba? Kaya nga ako sinasabi nila, vlogger ka lang, banat bay. Ha? Vlogger ka lang. Anong lang? I mean, sa akin bakit nyo nilalang ang vlogger? Tandaan ninyo, 2016. Vlogger ang nagpanalo kay Pangulong Duterte. Ha? Walang kumamping media dyan. Vlogger lang ang kumampi kay Pangulong Duterte. Yet, nakita nyo naman, di ba? Kung paano nanalo si Pangulong Duterte. Through the people. Not me ha, I'm not saying akong vlogger ha. Lahat po ng vlogger. Kaya, galangin natin. Kaya nga patuloy ko sinasabi sa mga kasamahan ko, iangat natin ang antas ng pagbablog. Huwag tayong papasok sa fake news. Alam na nating sablay itong post na ito. Huwag na nating sakyan. Alam mo kasi may mga vlogger nga naman din na kung may fly-by-night na media, yung tinatawag na media-medyahan, meron din ganung vlogger, yung vlogger-vloggeran. Nakahawak lang ng cellphone, vlogger na. Dapat iangat natin yung antas ng pagiging vlog. Dapat, pag sinabing vlogger, may respeto. Totoo, matapang, walang pinapanigan. Talagang merong bagang paninindigan at walang boss. Yan ang pinagkaiba natin sa media. Yung mga media, ang daming boss na. Ang daming dadaanan niya para lumabas yung balita. Bawat dadaanan niya, may binigyan na ni ganito, binigyan na ni Congressman, binigyan na ni ganyan. Diba? Binigyan na ni... Ayan mga kabayan, ano ba ang gustong i-point out dito ni Sir Banat Bay, no? Itong mga bayarang media kasi mga kabayan, no? Wala nang ginawang balita or tamang ginawang, sabi ko, wala nang ginawang tamang balita. Ayan, di ba? Minsan, di ba? Kasi obvious naman eh. Palaging Duterte nila. Hindi po sila nagbabalita ng mga accomplishment report ni sa bagay, anong ibabalita nila? Wala yatang accomplishment report eh. Wala yatang na-accomplishment. Yung nasa Malacanang nga na si Castro, di ba? Duterte rin ang tinitira. So, anong natin ini-expect na ibabalita ng mainstream media kung mismong yung source, no, ng kanilang information ay wala rin maibigay ng mga accomplishment. Ayan mga kabayan, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat at please don't forget to like the video. Maraming salamat po.